buong paligid. Nagtatatalon po siya sa tuwa, sa galak, nagsisigaw. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Now I can see the whole world! Nakakakita na ako! Meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan? And we found one. Meron talaga insertion. Wala kayong transaction for that? Ang transaction is, what is transaction? And again, this is, unfortunately, no, this will again be used by fake news peddlers, no? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun, nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nila. Actually meron. Kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na eh. Ganon din eh. Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakauma yun? Tama na yung nakita natin na talamak yung pag-violate o paggamit ng kabanang bayan. Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents? First on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa, alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We will always be guided by evidence. Ano? Kilala nyo naman ako, RJ. Ano? Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, no? Whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Tamina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office, at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang, and we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act, kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version
or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, no? Out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status. Kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung 2 tao. No? So, titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung, kung halimbawa naghahabol sila, subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. No? Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan, ika nga, kung ganun din ang pattern. Ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, hindi, makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na. natin burado na yon. Sir, ipapatawag niyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. No? But yung Finance at least? Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance share nung Tingnan panahon muna nila? natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. No, hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman, sabi nitong si ganito. Hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh. Before Nympha and Daniel, sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no?
Pagkatapos yung nasundan namin yung, at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ito, hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, Couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon sa susunod na kabanata. At sir, bilang kayo na ngayong Blue Ribbon Committee Chairman, meron na bang mga lumalapit sa inyo na nag-express ng intention na maging star witness or kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. Yung iba, siyempre, sinasala namin, ano pong motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intention na mag-state witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko lang i-recommenda yung legislative immunity, parliamentary immunity, kasi nakapaload naman yun sa Witness Protection Program. Na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite at ikaw ay nag-grantan, na-grant ng Senate President upon the recommendation of the chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdedetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell one-fourth. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo na willing kang humarap sa pagdinig na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened. So wala pang willing to tell all? Wala pa sir sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, nagbabakasakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh. Okay, Nympha, Daniel, and then Mean. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta, based sa CCTV, pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo... yung name ha. Opo. Yung Mina talaga. Pero WJ yan. WG. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po Nakikinig ba? ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Hindi ko pa alam yon. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. I-prepare na namin yung susunod na pagdinig Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. So, I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah. Sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355? Ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. No? Hindi ko nakita actually yung record.
I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang TV, kinamayan ba yon, na meron sa Valenzuela na May 2025 na award, phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. No? Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think sa Valenzuela City yon na phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground. Ano? Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin doon sa website ng DPWH na yung meron din yung global crit sa Valenzuela. Pero tingnan natin ano kung kasi kailangan sarili naming pagre-research ang gagawin. And then sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next Yes, hearing? ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano. Na-overtaken lang ako ng desisyon. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang Next hearing, week. 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron ka pa iba? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung rekomendasyon. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso, at saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado doon sa not the most guilty.
Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang tinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Danielle, and then Mean, and then John, and then Marlon. Hi sir, good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon wala pa kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record, gusto ko makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi man ako West, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan nga, di ba, pag Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose niyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark Medyo Ayabian. nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record. Hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo Sa doon flood. sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pagmamayari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So nung chinig ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So we research further, yung asawa nung si Secretary Bernardo, Sulit. Ang maiden name ni Fatima Gay, Sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So ang ano doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan, saka Yusek Bernardo. Remember si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement because of, again, allegations or accusations ng irregularities. So kayo na mag-conclude kung bakit napakaraming kontrata ng Global Crit Builders. Sabi niya, siya nagsabi ako'y kilalang kontratista na bilyon-bilyon ang aking kontrata sa buong Pilipinas. Pero sir, so far wala pa kayong nakikitang direct involvement ni dating Secretary? Wala, yung direct. So far wala. Yun lang. Sabi ko nga sa inyo, kayo na mag-connect the dots. Pero sir, doon sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yun daw ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi Sana pinurso niya. Sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na, Sana pinurso niya. Siya yung chairman eh. so bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Yun ang Kulang hindi ang ko alam. oras? Siya yung tanongin niyo. Okay. Mean. Hi, sir. Good morning. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion based on what I know about him. No? Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na bilyon? Saan galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sariling taya si Alcantara eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips.
Saan ang galing yun? Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan ang galing yun? Oh. So sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Papatawag. Definitely. Gusto kong maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-pursue yun. Kasi nando sa cellphone niya eh. Para maging partner ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh. Record ng TRICOM ba yan o yung accounts ng house. Ano? So we want to formalize it. We want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pag-pursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin. Halos araw-araw nag-uusap kami. Yung nagpunta nga siya ng Mindoro, nung nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ko Mindoro. Agad-agad sabi ko, ipadala ko sa iyo yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered. Kaya tukoy niya ng puntahan yung Sitio Dike eh. Sir, gaano ka possible yung money laundering? Dahil doon sa cash to chips, chips to cash. Very possible. Very possible. Kasi makita mo doon sa cash to chips, chip to cash, hindi balansyado. So meron kaming report, yun ang kailangang ma-validate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunti, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya naming sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrace, yung inflow. Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung counsel, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime eh. Merong crime eh. And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended AMLA, covered person na eh. Ang threshold niyan is 5 million pesos. So pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, do sa pag-imbestiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba narinig nyo na rin ito, no? Although probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit. Ano? At saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na monitor yung pagdinig. Oh. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sir, yung Beng Ramos, ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore Okay. sa yung Because- tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang Health condition. kalagayan. And ano siya, casual siya. No? And ang pwedeng mangyari sa kanya, pagdating ng December, baka hindi na siya ma-renew. Okay. Okay, Jan, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian.
Mike. Sir, yung recommendation do sa mga Diskaya to be state witnesses, ano po ba yun?